So sa mga ex-OFW dito na ginawa namin video nakaraan, may mga commenters tayo na nag-comment doon. Like, ano yung comment na yan? Galing to kay Romeo Asalarevalo Jr. Romeo Azala. Okay. O Romeo na lang. Hi, Mr. Romeo. Okay. Yung sabi niya dito is, I'm a Saudi ex-OFW. Nakatourist ako ngayon sa UAE. Kumbaga, sinagot niya kasi yung video natin na nagpapaliwanag tayo na Bawal ang... hindi naman. Ang sabi natin doon, mahirap ang ex-OFW pumunta dito sa United Arab Emirates. pag nasa Pilipinas ka. Malaki yung risk. Pero ito kasi, ang sinasabi niya ex-OFW siya, for example, dyan nga sa Saudi Arabia. Baka naman kasi from Saudi Arabia, dumiretso siya dito sa United Arab Emirates. Kung dumiretso po kayo dito, walang problema yun. Ang mahirap, pag nandun ka, nag-touch base ka sa Pilipinas. Pag touch base ka sa Pilipinas, ex-OFW ka, sinasabi namin na ulitin ko, hindi maganda yung background sa Pilipinas or hindi ka capable na mag-travel. So, Pero kung, for example, nasa Pilipinas siya, pero maganda naman yung takbo, may business siya doon, meron siyang ganito. So, baka gano'n ang nangyayari kay Mr. Romeo. kaya nga hindi. Diba? Saka hindi kasi clear sa kanila na parang ex-OFW nga sa Saudi. Umuwi ba siya ng Pilipinas? Baka mamaya hindi siya umuwi ng Pilipinas. Saka kadalasan dyan, yung sure lang kasi yung sinasabi po namin na ang sure lang is yung tourist visa with affidavit of support or working visa with OEC. Pag ex-OFW ka or kahit saan ka magtuturist na nandun ka sa Pilipinas papunta dito sa UAE. So ngayon, kung ex-OFW po kayo sa Saudi, congratulations, nakarating kayo dito. Sana ma-share nyo din po sa amin kung ano yung mga tinanong sa inyo sa Philippine Immigration. We're talking about sa Philippine Immigration, papunta po dito hindi yung ex-OFW sa Hong Kong, kakatapos ay contract doon, pagkatapos pupunta dito directly. Pag wala ka sa Pilipinas, directly pupunta dito sa United Arab Emirates, yun po ang madali. Yun yung tinatawag at kilala nating mga OFW na Nagko-cross country. cross-country. Pero kasi ang pangit ng word na cross-country lately Bakit kasi gano'n yung naging ano ng cross country? Iba naman talaga yung cross country sa ginagawa ng nagko-cross country. Ang normal kasi na cross-country talaga is magto-tourist visa lang talaga. Yung kumbaga clear, uuwi ng Pilipinas after. Pero ang naging stereotype kasi ng cross-country is pag nagpunta dito, naghahanap ng trabaho. Which is, to be frank at usapang realidad, totoo naman kasi ang cross-country. Guys, alam nyo ba na ano kami dito ng Philippine Consulate na parang minessage kami na bakit daw kami nagpo-promote ng cross-country, which is yun nga, at least nalalaman namin na mali talaga ang cross-country. Kaya sinasabi ko dun sa mga tao na magtuturist, tourist visa to UAE. Huwag nating sabihin cross-country kasi we're not promoting yung mga tourist visa na pumunta dito at maghanap ng trabaho. Kaya nga ang ginagawa namin, sinasabi namin sa mga magtutourist dito, kung tourist lang talaga, we can help you with the tourist visa processing. We can help you with all the documents coming here. Pero sa trabaho, if you're a tourist visa, hindi. So ulitin ko, si Consulate po ang nag-message sa amin mismo na bakit daw kami nagpo-promote ng cross-country. So hindi na namin ginagawa yung word na cross-country kasi yun yung mali. So, sinasabihan ko din si marketing na wag ilagay ang cross-country. Ang ilagay is tourist visa processing lang. Kasi we are documents clearing services. Yes, we do give work, pero pag nandun na sa Pilipinas, paprocess namin ng legal way. Pero contradicting kasi from the tourist visa, pupunta dito, maghanap ng trabaho. Kaya, yung mga taong nagtatanong sa akin na parang tourist visa po ako, pagdating dyan po ako hahanap ng trabaho. So, ang sinasabi ko sa kanila, pag about work po, naka-tourist visa kayo, we cannot comment, hindi kami pwedeng ma-adjust ng trabaho. What we can do is only process your tourist visa going here to United Arab Emirates. So, dyan sa, sa comment ni Mr. Romeo, na ex-OFW kayo, na nakapunta dito sa United Arab Emirates, gusto ko din pong malaman na paanong ex-OFW po ba? Yes, ex-OFW sa Saudi na pumunta dito sa UAE. Galing ng Saudi. Yes, diretso dito, yung parang cross-country talaga, or pumunta sa Pilipinas. So what we're saying is, yung mga nanggaling po sa Pilipinas ang mahirap. Pero may nag-comment din sa atin dito na na ex-OFW, pagkatapos yung family niya nandito, most of the time, pag immediate family, like yung asawa mo nandito, asawa, anak, kahit ex-OFW ka na nasa Pilipinas, okay. Pero yun yung sinasabi namin na
risky. Di ba? Yun naman sinabi, hindi naman namin sinabi, pag ex-OFW ka, hindi ka agad makakapunta. Risky. Sobrang risky ang mga ex-OFW na pupunta dito. So, yun yung kiniklear namin. And good thing sa mga tao na nasa Pilipinas, na ex-OFW na pupunta dito, kung nakarating man po kayo na ano talaga, sa tourist visa, pas ex-OFW, noon kasi okay lang yun. Nung mga kapanahonang meron ka pang kamag-anak na talagang papakita mo yung mga documents mo, okay lang. Saka depende rin sa tao yun kung paano sumagot yung tao. Pag medyo tatanga-tanga kasi, medyo mahirap. Di ba parang, ito, kaya bang pagtanggol sarili? May pera ba to? May susupport ba doon? Pero kasi this 2024, pahirap kasi talaga. Kumbaga, alam na ng mga tao sa Pilipinas, sa immigration natin, yung mga gawain nating mga OFW. Kahit ako naman kasi nag-tourist visa ako dito. Naganap ako dito dati ng trabaho, which is, yun kasi yung pinakamadaling way din pag nandito ka para makahanap ng trabaho. So, alam nating bawal, pero ginagawa pa rin natin. No? Sabi nga nila, masarap daw gawin yung bawal. Pero, ayun nga, to be a legal OFW, kuha ng OEC pa-verify ng contract. Okay? Pero, Pag may OEC kayo, napaka-importanting ano niya, papel. documents yan. Yeah, anything happens kasi sa'yo pag may OEC ka, at least government can help you. It's just like our, parang insurance ng mga OFW yan na okay, sige, magkagera man dito, ano man mangyari sa akin, at least OWA and the government of the Philippines can help you because we are registered as an OFW, di ba? So, yun lang po, ulitin po namin, Mr. Romeo, sa lahat nagko-comment sa mga OXW na mahirap pumunta dito. Actually, alam naman nila yan sa sarili nila. Na parang ako, okay, ex-OFW ako, nasa Pilipinas ako, madali kaya? Di ba, tatanungin mo rin naman yung sarili mo, pero tayo sinasabi natin, risky. Especially direct ka ulit pupunta dito. Well, Diba? para mas sigurado na wala talagang offload kahit ex-OFW ka, di syempre yun nila yung tourist visa with affidavit of support. Oo. Or else. Yung employment visa with OEC na. Yes, pero itong employment visa with OEC, so yung iba nagtatanong kung nag-i-sponsor daw ba tayo. Hindi po kami nag-i-sponsor So, ang ginagawa po namin, kung meron na kayong employer na kukuha sa inyo, pa-process lang po namin ng legal way. So, actually, iba yung process ni Abu Dhabi at iba yung process ni Dubai. Magkaiba do. Same Philippine Embassy, Philippine government, pero magkaiba yung proseso. Si Dubai, ganito yung proseso. I-prepare namin lahat ng documents na pwede lang mag-submit is yung empleyado nila. Okay, pag nasubmit na ng empleyado, waiting for 7 to 10 working days, kukunin ulit ni empleyado yung documents, and then, papadala na sa Pilipinas. Okay, Abu Dhabi naman, i-email lang muna sila. Kay Dubai kasi pupunta na agad I-email muna sila, waiting for an approval. Pag approve na, papadala naman ngayon yung documents doon kay Abu Dhabi Consulate. Pagkatapos, i-collect ulit, tapos papadala sa Pilipinas. Pero yung pagpapadala ng documents, kailangan may pirma pa ulit si agency. Dito sa kabila, wala. Di ba parang kailangan talaga magpaprocess kayo sa tamang tao na magpaprocess. At kasi na tayo yun. Kasi lagi natin ginagawa. Aba or albab-alabid lang yan. Yeah. Sa mga ex-OFW naman na may, kunyari mo, gusto kayong kuhanin ulit ni employer. Di ba yung mga ganon, yung mga rehire? So, we also do process that. So, tutulungan namin kayo, don't worry. Kasi nga, we're doing the legal way, we're doing the right way. So, sinasabi namin kung ano lang yung tama. Yes. At sinasabi din natin kung ano yung risk. Kung gusto niyo naman, ex-OFW kayo na nasa Pilipinas, gusto niyo pumunta dito, you can try, pero we can just process the tourist visa, like send lang kayo ng passport. And photo with white background. Yes, and processing visa, pero papunta dito, kayo na po bahala sa immigration na kasi talagang ang amin, wala kaming magagawa sa immigration, what will be their result. We can tell you the documents that you will be needing, but still, si immigration pa rin po magche-check kung talagang capable kayo, kaya nyo, or pwede kayong pumunta dito sa United Arab Emirates, right? Yes. Yeah, so thank you so much ulit, Mr. Romeo, at sa comment mo at sa mga ganitong scenario,
na nalalaman natin kung ano ba talaga yung tama at ano ba talaga yung mali. So madaming makaka-relate dito, and hope in the future maka-interview din tayo ng mga taong mga ex-OFW nakapunta dito. Paano ba sila nakapunta dito? May kaibigan ako nakapunta dito, tatanungin ko. Lahat sila dati ex-OFW. Sige. Hindi ko alam kung paano ginawa nila. Pero minsan, ayun, hindi natin alam. So let's interview them in the future. So thank you po! Bye-bye. Bye!